So, eto, kukunin nyo from Camp 2, kukunin nyo lang yan ng 4 hours. Kasi pag hindi nyo siya kinuha ng 4 hours, extend nyo na ng extend yung oras nyo pababa. So, dito sa Camp 2, meron siyang kubo. So, yung kubo na yon is meron siyang bayad. Kasi private yun eh. So ngayon ginawan nila ng kubo para pahingahan ng mga hikers. So ngayon magbabayad na lang sila doon. So ngayon, pag pabalik na kayo, meron ding cut off. Overtime for guide. So 12 midnight, kailangan nandito na kayo. Dahil pag wala pa kayo, exceeding 1 hour is 250 per guide. Doon sa guide na natira. So maghahati-hati yung mga natira doon. Per person, ay per guide yun per guide. So bali parang papatak na 1.5 something. Tapos, ang ano kasi, ang forecast kasi, tomorrow 12 ng tanghali, talagang babayuhin kayo. It's 70% ng rainfall. So, kung pagbalik ninyo, mataas talaga yung tubig, check naman ng mga guides yan. Huwag nyo nang pilitin lumipat, magstay na kayo dun sa sa kubo. Ihinto yung ulan, nakita ko sa forecast ng 20% hanggang 10% is mga alas 4 ng hapon hanggang alas 8. So sabi ko sa kanila, kapag malakas pa rin yung ulan ng alas 4, wag na kayong tumuloy sa magpahinga muna kayo. Hintayin nyo mag alas 8 bago kayo tumawid. From naman, dito banda yun dito. From Concito naman hanggang dito sa jump off, mga siguro na lang yan, 3 to 4 hours. Ganun na lang yan. So sandali na lang yun. Ang iniingatan lang natin dito guys, yung river crossing na maghanggang Bewang. Kasi yung current niya malakas kasi Sir, malawak. Last time daw hanggang dibdib sila. Yung sa inyo? O, di ba? O, may hanggang dibdib. Totoo yun kasi talagang pag malakas ang ulan, lalo na sa bundok. Pero hindi malakas yung nagasa. Kahit hindi malakas. Hindi lang dibdib lang kasi kami ang tumatawid diyan. Minsan lagpas tao pa. Tsaka wag nyo hayaan kayo lang yung tatawid. Kasi Oo. may naanod na dyan namatay. Oo, may namatay na dyan. May technical to from Camp 2 to Kapatagan. May technical dyan yung rope segment kung nakikita nyo sa Facebook. Ingat din kayo doon dahil madulas talaga yung Kalahi.